Hello mga kaboss amo, namasyal nga pala ako dito sa Prague at ang grabe, isa talaga sa pinakamagandang city na puntahan kong ito. Kaya kung balak ninyong pumunta dito, samahan nyo ako kasi itutur ko kayo step by step kung paano ninyo malilibot ang mga best spot dito ng iisang araw lang. Ano, G ka na? Tara, samahan mo na ako. Nagumpisa kami sa Letna Park. Dito nyo makikita yung Prague Metronome. Sobrang iconic nito. Kasi dati, dito nakatayo ang pinakamalaking statue ni Stalin. Tapos ngayon, pinalitan nila ng giant metronome. Ang ganda ng view dito. Kasi overlooking ang buong Prague. Kahit umaambon, sulit pa rin. Kasi makikita ninyo yung red roof, bridges, at yung mga mismong old town. Perfect spot to start the day para may panoramic view kaagad sa buong lungsod. Mapapawaw ko na lang sa video kong to. From Letna Park, dumiretso naman kami dito sa Queen's Anne Summer Place. Ang ganda nito guys. Parang nasa fairy tale ka. Dati daw itong ginagamit bilang summer house ng mga royals at ang laki ng garden nila. Tapos syempre, few minutes walk lang, nandiyan na rin yung Prague Castles, isa sa pinakamalaki at pinakalumang kastilyo sa buong mundo. Ang highlights dito, yung changing of the guard ceremony. Kala ko dati sa YouTube ko lang ito mapapanood, pero iba pala pag live na. Talagang nakakamangha, nakaka-goosebump. Dito mo rin makikita yung St. Vitus Cathedral na sobrang ganda at intricate ng details. Halos bawat sulok parang painting, nakaka-amaze. Yung mapapaisip ka na lang na, totoo ba to? Sunod namin pinuntahan ang Malostransky Namensky. Ito yung heart ng lesser town ng Prague. Ang dami ditong Baroque style. Building na parang bumabalik ka sa 60s. Kung mahilig kayo sa vintage vibe, ito yung lugar na dapat nyong puntahan. Walking distance din dito yung Wollens Garden. Ang sarap maglakad kasi surrounded ka ng statue, fountain, at may mga roaming peacock pa. Kaya kung gusto ninyo ng chill spot habang nag-a-appreciates ng art at history, ito yung the best. Kitang-kita nyo naman sa video. Walang tapon, ma-amaze ka sa bawat sulok ng lugar na to. After nun, dumaan naman kami sa Charles Bridge. Isa to sa pinaka-iconic na landmark dito sa Czech Republic o kaya dito sa Prague. Kapag tumawid ka dito, mararamdaman mo yung history kasi bawat gilid may statue ng saints. Plus, ang daming street artists at stalls, parang walking museum na buhay. Best time talaga dito ay either early morning para hindi crowded or sunset. Kasi sobra daw ganda dito at super romantics ang vibes. Kaya pagpunta nyo dito sa Prague, magsama na din kayo ng kaibigan, tropa, mahal nyo sa buhay para mag-enjoy kayo dito. Sobrang ganda. Wala talagang masabi. Para akong bumalik sa sinaunang panahon. Dating namin sa Charles Bridge, ramdam ko agad yung bigat ng kasaysayan ng lugar na to. Isa to sa pinakamatandang tulay sa Prague at bawat buto ay parang may kwento. Habang naglalakad ako dito, naiisip ko parang tulay din to ng mga OFW. Tulay tayo ng pamilya dahil kahit malayo tayo, konektado pa rin tayo sa kanila. Tulad ng Charles Bridge na nagdudugtong sa dalawang bahagi ng lungsod. Tayo rin nagdudugtong ng dalawang mundo. Yung buhay natin sa abroad at ang buhay ng mga mahal natin sa Pilipinas. Kaya bawat hakbang ko sa tulay na to, parang hakbang din papalapit sa pangarap para sa pamilya. Sorry, nagdadrama na ako. Sa part na video na to, naglalakad na kami papuntang Prague. Astronomical clock. Nasa Old Town Square. Isa to sa pinakamatandang gumaganang astronomical clock sa mundo. Ginawa pa to noong 40s. Kapag nag-strike ng oras, may maliit na show kung saan gumagalaw ang mga figures. Ang daming tao lagi dito. Kaya good spot din para makasama sa crowd at damdamin yung energy ng city. Along the way, ang dami ding shop from souvenirs hanggang authentic Czech foods. Dami kang pamimilian, iba't iba. Ang ganda din ng street dito. Puno-puno ng turismo. Ako na magsasabi sa'yo, pag nakapunta ka dito, babalkan-balkan mo. Masusulit mo talaga yung magagastos mo dito. Alam mo, minsan okay lang gumastos. Kasi yung pera, pwede mo pa ulit kitain yan. Pero yung karanasan, yung tanawing nakikita mo, yung saya nararamdaman mo, at yung alaala na dala mo pag uwi mo, yun ang hindi na babalik at walang kapalit. Kaya habang may pagkakataon, sulitin natin, hindi lahat ng bagay nabibili ng pera. Pero yung experience, yun ang tunay na kayamanan na dadalin mo habang buhay. Hanggang dito na lang mga kaboss amo. Sana nag-enjoy kayo sa vlog ko. Ililista ko na lang sa baba yung mga place na nadaanan namin. Special na pasasalamat nga pala po kay Ate Anichka sa pagsama, sa pag-guide, at paglibre sa tour na to. Maraming salamat ate.
Sa uulitin, joke lang ate, babawi ako sa susunod. Salamat po.